Sa kabila nga po mga idol ng pagtatala ni Anthony Edwards ng 44 points sa Game 4, nagawa pa rin dito ng Denver Nuggets na manakaw muli ang panalo 115-107. Kaya dahil dyan, tabla na sa 2-2 ang kanilang serye bago pa bumalik ang kanilang bakbakan sa home court ng Denver Nuggets sa Game 5. Kagaya nga po ng nagdaang Game 3, maganda na naman dito ang performance ng Denver sa pangunguna ng kanilang dalawang star player na sina Nikola Jokic 35 points at si Jamal Murray 19 points. Bukod nga po sa kanila, nag-step up rin naman sina Christian Brown 11 points at si Justin Holiday na 10 points. Pero ang tunay nga talaga na nagligtas sa Denver Nuggets sa Game 4 at simula nang mabaon sila sa 0-2 ay walang iba kundi si Aaron Gordon na kumuha ngayong araw ng 27 points. Bukod nga dyan, outplayed nga niya si Karl Anthony Towns sa opensa at depensa sa nakalipas na dalawang laro. Dahil nga sa kanyang pag-step up, tuluyan ang nakabawi ang defending champions sa kanilang serye. Samantala, naibalita ko nga sa inyo na hindi na babalik si Jackson Hayes sa lineup ng Lakers ngayong off-season since balak nga nitong tanggihan ang kanyang player option upang sa ganon maging isa ng ganap na free agent kung saan expected maghahanap ito ng bagong kupunan na magbibigay sa kanya ng malaking kontrata. Kaya dahil dyan, wala na rin naman ibang pagpipilian pa ang Lakers kundi gawing prioridad ang kanilang kupunan sa pagkuha ng isang sentro na pamalit kay Jackson Hayes at mas makakatulong kay Anthony Davis. At ayon nga sa inilabas na balita ng isang NBA insider, kasama na si Jonas Valanciunas sa mga bagong center na maaaring makuha ng Lakers since isa rin naman itong ganap na free agent sa pagtatapos ng kanyang kontrata sa Pelicans. At ang maganda pa dyan, wala rin naman balak ang kanyang team na panatilihin ito. Kaya maaari nga itong samantalahin ng Lakers para bigyan siya ng kontrata. Para nga po sa inyong kaalaman, nag-average nga si Valanciunas sa Pelicans ng 12 points per game. Kaya sigurado nga po na mapapakinabangan ito ng Lakers bilang starting center kapag ginusto nilang ibalik si Anthony Davis sa power forward. Sa kabilang banda, ginawa rin naman nga sana ni Anthony Edwards ang lahat ng kanyang makakaya sa Game 4 para sa Timberwolves, ngunit hindi pa rin ito sapat para manalo sila. Matapos literal mag-struggle ang kanyang teammates, especially sina Rudy Gobert at Karl Anthony Towns. Ngunit kahit man dalawang magkasunod na beses na natalo ang Timberwolves, hindi pa rin ito naaapektuhan ang kanyang confidence at ang kanyang tiwala sa kanyang kupunan. Sa katunayan, bago pa matapos ang Game 4, sinabihan pa nga niya si Jamal Murray na ipagpatuloy lamang ang pagtatrash talk at pagsasalita gayong mas gusto nga iyan ng kanilang kupunan. Mas magiging enjoy nga daw po ang kanilang laro kung magiging mainit at dikit ang labanan. At ngayon nga pong tabla na sa 2-2 ang serye, best of 3 na lamang ang kanilang laban kung saan mananalo dito ng dalawang beses ay siyang aabante sa Western Conference Finals at kakalabanin ng mananalo sa pagitan ng Dallas Mavericks at Oklahoma City Thunder. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.